Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus, our guide, light and peace. Music team, Panginoon Lord God, huwag mo pong hayaan na ma-distract ang kanilang mga gagamitin instrument, Panginoon Lord God, upang kami, Panginoon, ay makasamba sa iyo na maayos, O Lord God, at ikaw ang mapurihan namin sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang aming maitaas, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. At Lord, i-bless mo po ang maghahayag ng aming alam iyong salita, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon, ng buong pagmamahal mo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng lakas na loob, lakas na kaayusan ng maintindihan namin, Panginoon, ang mga salita mo na maihahayag niya, Lord God. Maisang puso namin, Panginoon, ang maririnig namin mga salita mo, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po ang maghahayag ng salita na si Sister Estela, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po siya bigyan, Panginoon, ng kalakasan at huwag mo po hayaan na kami, Panginoon, ay mag-distract sa kanyang paghahayag ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa mga tatayo po, Panginoon, sa pulpito mo ito, Lord God. Ikaw po, Lord, ang magbe-bless sa mga magpatuto, Panginoon, Lord God, at maging sa mag-operatory, Panginoon. Maraming salamat po at samahan mo po kami sa buong kami ay matapos, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Diba, gusto mo muna tayo? Nabubulo na. Sino po yung pinagpala sa kanyang buhay na magpapasalamat kay Lord? Meron po ba? Ang bad boy was time, bad boy one, kamalan ka, bad boy one. Bibigay sa akin. Wala po ba? Wala? Ikaw na. Sige, ako na nga lang. Wala eh. Wala. Sumagot. Ako na lang. Siya. Pinagpapasalamat ko po yung nangyari sa akin nung Biyernes ng hapon. Nagpunta po kasi kami sa BIR. Ako po ay Hello po. may lalakarin tungkol doon sa aming yung business na i-apply ko nung nakaraan. Pumunta ako doon. Sumakit yung tiyan ko. Nandun pa lang ako sa bungad. Di pa ako nakakaakyat. Sumakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Yung bang babaliktad na ganyan yung sikmura ko. Tapos, unti-unting yung puting-puti yung nakikita ko. Nakaganyan lang ako, Lord, sabi ko, para kung Lord, tulungan mo po ako, sabi ko, kasi si Mike, nagpa-part, nahirapan mag-part, ang tagal. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, kasi ako lang po mag-isa, huwag po ako hayaan na mawala ng malay, sabi ko, wala po akong kasama, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, huwag mo po akong pababayaan, sabi ko, na mawala ng, yung mahimatay ba ako. Pero nararamdaman ko pa yung nangyayari sa akin. Pero nakapikit akong ganyan. Sabi ko, Lord, huwag mo po akong pabayaan, Lord, ganyan ang sinasabi ko. Tapos, unti-unti ko dinidilat yung mata ko. Puro puti yung nakikita kong ganyan. Sabi ko, naku po, sabi ko, Diyos ko po. Lord,
para kung ano, para kung, yung parang kung tatay ko yung sinasabihan ko, Lord, tulungan mo po ako, gumaganyan ako, unti-unti ako gumaganyan. Tapos, hindi ko na matiis, naupo ako sa simento. Sabi ko, Lord, huwag mo ba akong pabayaan, Lord? Sabi ko, wala akong kasama dito. Sabi ko, hindi kasi ako doon sa daanan ng mga tao dumaan eh, kasi hinihintay ko nga si Mike. Tapos, doon ako sa may gilid na, ng elevator. Doon ako naupo sa simento, ganyan. Sabi ko, tapos, Lord, sabi ko, huwag mo po akong pabayaan. Sabi ko, wala po talaga akong makasama, sabi ko. Tapos, unti-unti akong naupong ganyan. Tapos, dinidilag ko yung bakang ganyan. Ako, puting-puting pa yung nakikita ko. Sabi ko, ano ba kaya ito? Sabi ko, pero yung tiyan ko, parang kumukulo yung tiyan ko. Sabi ko, hindi ko na yata ito kaya, hindi ko na ata ito abutin sa doon sa pag-akyat. Sabi ko, naupo lang ako ganyan, na mahinga ako. Sabi ko, huwag mo naman akong pabayaan mo, nasa oras na kailangan kita. Sabi ko, kumikit lang ako ganyan. Tapos, hinintay ko lang ng oras na siguro mahimas-masan ako. Ayun, naman ako, nawala yung, bumalik yung paningin ko na yung sa dati. Wala na yung puro puti yung nakikita ko. Sabi ko, Lord, salamat at ako'y pinagaling mo sa oras na ito, Panginoon. Sabi ko, sabi ko kung ako'y natuluyan doon, di wala naman akong kasama doon. Kaya sabi ko, Lord, salamat, Panginoon. Sabi ko, sinamahan mo ako at hindi mo ako pinabayaan. Sabi ko, kaya nung maayos na yung paningin ko, umakyat ako sa taas. Kasi hindi pa dumarating si Mike, kaya tagal-tagal, kaya nung dumating, sabi ko, tagal-tagal mo naman, mamamatay na ako dito. Sabi, bakit? Puro puti yung nakita ko, sabi. Puro puti ang nakita. Sabi ko, bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Naku, mahihimatay siguro pa ako noon. Sabi ko, kasi yung sikmura ko, parang babaliktad na ganyan. Hindi ko makita ko sa taas. Pumunta ako ng CR. Pumunta ako doon ng CR, naupo ako doon. Sabi ko, salamat. Salamat kay Lord. Sabi ko, bumalik yung aking paningin, lumaayos na paningin. Sabi ko, ayun, umayos yung aking kiramdam. Tapos nung pumasok na kami doon sa BIR, siyempre malamig doon. Nagpahinga ako, lambot na lambot ako eh. Nung nandun na ako sa loob. Kaya sabi ko, Lord, salamat, Lord. At ako talagang hindi niya ako pinababayaan. Hapon niya, di ba, Sister Nora? Nung nag-pray kami dito nila Pastora. Sumasakit na naman din yung tiyan ko. Siguro nakita ni Sister Nora. Painit ka ng tubig sa kanya. Painit ka ng tubig, kaya nagpainit ako. Tinanong ko na naman itong tiyan ko. Sabi ko, bakit ganito? Bakit lagi na lang ako may nararamdaman ako hindi maganda. Sabi ko, nagpipray kami ganyan. Alam mo, hindi ako makakapag-pray. Pero pinag-pray ako ni Sister Nora na paggalingin ako para ako'y makapag-pray. Ayun nga, pinagaling nga niya ako. Kaya ako nakapag-pray din kahapon. Salamat talaga kay Lord. Maraming salamat. At ito ang aking patotoo. O ako lang ba mag-isa? Wala na po ba? Ulit na. Tinawag. Magandang umaga po. Paibutin ng ating Panginoon. Magpasalamat na po ako sa umagang kay ganda na binigay ni Lord. Naginisig na naman na ako sa kong magdamag ng maayos ang tulong na walang inisip kahit natulong ako alas 2 na. Then naglaba ng mga damit namin lahat. Kagano sa trabaho, nag-start ako maglaba. Tapos, parang sabi ko wala akong oras kasi may pasok na naman ng Lunes, tapos may gawain, tapos may lakad mamay. Hatid ko yung mga apo ko sa mama nila. Mabuti na lang, nahinot-hinot ko yung manugang ko kasi sabi niya na umalis kayo ng maaga para makabalik kayo sa mga alas 4, alas 5.
Eh sabi ko, hindi pwede na ako kasi may gawain. Magsisimba ako, hindi pwedeng lang magsimba. Tapos, inulit talaga niya ako hanggang kanina umaga, hindi ko siya pinapansin, hindi ko na sinagot yung tawag. Tapos pumunta ako dito, naglinis ako, tapos mamaya-maya, sige na nga, kayo na nga masunod. Kasi kayo naman na magdala, sabi ko gano'n. Ayun, hindi talaga pinayagan ni Lord na hindi talaga ako makaatin sa gawain, na hindi ako talaga makaatin sa gawain niya, kaya kay buti talaga ni Lord. Hindi talaga niya inapabayaan na unahin ko yung iba. Kailangan talaga siya talaga ang mauna sa lahat. Kasi sa kanya ako humuhugot ng lakas araw-araw sa pag-ising ko. Maraming salamat doon sa kalakasan, sa pag-iingat sa pamilya ko. Bawat gising sa umaga, dapat tayo magpasalamat sa kanya kasi ang swerte natin kasi nagigising tayo ng malusog na may pag-iingat sa magdamag. Yun talaga ipasalamat natin kay Lord. Kay buti talaga ni Lord sa buhay ko. Marami pong salamat. Binabalik ang pasalamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat po kay Sister Jessica. Happy birthday nga pala kay Sister Stella. Salamat mo na daw si Sister Stella. Akala ko tapos na yung birthday ko eh. So ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang panibagong taon na naman na ibinigay niya sa atin at tunay na napakabuti po ng ating Diyos na pinaglilingkuran na kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Amen po ba na kahit sa kabila ng, alam niyo po, nag-birthday po ako ng nasa higaan po ako. Ayan. So po nang, grabe nag-viral po yung, may viral po na virus pala. Yung nag-viral yung virus. So, in short po, nahawaan kami ng sakit. Tapos, yun po, pagdating po nung last week, nandito pa po ako na Sunday. Maganda na po yung pakiramdam ko that time. Nilalabanan ko po yung pakiramdam ko kasi gusto ko pong makapagpuri po sa Panginoon. Yun nga, truly na maganda po yung ginawa ng Lord na kahit na nasa mga sitwasyon tayo na pangit man, sa isipin mo pangit man yung mga pinagdadaanan mo, but then, patuloy pa rin tayong magtiwala sa kakayanan ng ating Panginoon sapagkat siya ang Diyos ng ating kagalingan, siya ang Diyos na nagpo-provide. Amen po ba? At tunay na mahirap talaga na wala kang kasama sa bahay na may sakit ka. At yun na pag may sakit ka, walang mag-ain sa'yo ng pagkain mo. Walang magdadala sa'yo ng tubig. Kahit mataas na yung magnat mo nung Sunday ng gabi. Wala po akong ibang malapitan talaga kundi ang Panginoon. Amen po. Wala man ang mga mahal mo sa buhay mo sa tabi mo, nandyan ang Panginoon. Amen. At nung time na yun na
yung pakiramdam mo na, Lord, samahan mo ako kasi hindi ko kaya kung wala ka. At salamat talaga sa Panginoon na nandun siya. Sinamahan niya ako sa oras ng pangangailangan ko sa kanya na kahit masakit na yung nararamdaman mo yung pain sa katawan mo. Tunay na ang Diyos ay lagi tayong sinasamahan. Amen? Magtiwala lang tayo sa Panginoon at ang Diyos ang nagpapagaling. Amen po ba? Amen po. At salamat talaga sa Panginoon sapagkat nakatayo pa rin ako sa harapan niyo sa oras na ito. Amen po. Sa Diyos ang papuri. Ang edad ko pala. Repeat na to. 43 na po ako. Di pastor yung matanda sa akin. Salamat sa birthday na ako na. Kawawa ako palang kasama sa bahay. Kasama niya. Si Lord ang kasama niya. Sino ayaw? Sino ayaw? Hindi siya pinabayaan. Ayaw yung kasama niya. Mga nangyari sa atin at tayo ay sinamahan ni Lord sa ating mga naranasan sa isang linggo ito. Siya po talaga ay sumasama sa atin. Sumasagot sa kanya. Thank you po sa kanya. Maraming salamat. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Tawagan po natin si Sister Lucia. Sa akin, pumayag din ako kami. Natapos yung kailangan.
May kayo may yes. Lord God. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Muli ka namin pinasasalamatan, O Diyos, sa umaga nito. At muli, Panginoon, na ang pagsamba namin, O Diyos, ay may alay namin sa iyo. Patuloy na pinasasalamatan namin ang banal mong presensya sa oras na ito, O God. Na malayang nakakakilos sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, na nagkakagalakan kami sa presensya mo. Salamat, Panginoon, na sa presensya mo, O God, ay nararanasan namin ang diyoy, O God. Nararanasan namin, Panginoon, ang kapayapaan na tunay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nararanasan namin ang kagalingan na tunay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nararanasan namin ang lahat ng bagay, Panginoon, na tunay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Langit ko, Panginoon, samahan mo ang lingkod, Lord, at itago mo po ako sa inikuran, Panginoon. Na lahat ng salita mo sa umagang ito, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na may embrace namin. Patuloy, Panginoon, na mayakap namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Hindi aksidente ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, na asamahan mo, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang luwain mo, Lord God. And Lord, Father God, i-bless mo po ang bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord God, hingin sa iyong kalaman ng bawat isa, Panginoon, Lord. Anuman, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan, Lord God. Lord, dalangin ko ang katagumpayan, Panginoon, ay igagawad mo sa bawat isa na narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Lord God, every needs, Panginoon. Salamat sa katugunan, Panginoon, ng kanilang mga prayer requests sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Samahan mo kami, Panginoon, muli sa pagpupulay-pulayan namin yung salita, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Sa iyo lang, Lord, ang papuri at pasasalamat sa tanging anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Good morning po. Ayan, it's a great honor and it's a great privilege na sa umagang ito ay makakasama niyo po ako sa umagang ito at wala po kayong magagawa. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay na wala pong
aksidente sa Lord. Amen po ba? Lahat ay tinatakda po ng Panginoon. At sa umagang ito, salamat sa ating lahat at ngayon po ay sama-samang muli tayong magbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Amen po ba? Amen po. Supposed to be, sinabihan talaga ako ni Pastora Joy 2 weeks ago, I think. Sabi niya, may assignment daw po siya sa LOTN at Tipolo at sinabihan niya pa ako mag-ready ng aking topic. So, I accept the challenge. But then, yung nangyari last week, sabi ko, Pastora, tumawag ako nung Monday kasi hindi ko talaga kaya eh. Yung isang linggo na lang, tapos yung preparation mo for your, yung ihahayag mo na salita ng Diyos. Sabi ko, may sakit pa ako. Pwede po bang mag-invite po kayo ng pastor na in replacement with me? Just in case po na hindi po ako makatayo, sabi ko. Sige, Neng, sabi niya. In short, tinawagan ko siya nung Tuesday. Tuesday. Kasi mahina pa talaga yung katawan ko noon. Tapos Wednesday, sabi niya sa akin, chinat niya daw si Sister Cecil. At busy naman daw po siya, sabi niya. Pero Neng, okay na, nakausap ko na po si Pastor Henry. Okay na, sabi niya. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Lord. Sabi ko. Tapos nung Thursday, Friday, Saturday ka, nung Friday, sabi ko si Pastor Henry sa akin, mag-usap tayo, sabi niya. Bakit Pastor? Sabi ko. Nakikiusap po si Pastor Roy ng Batangas na samahan ko si Pastor Joseph doon kasi wala siyang kasamang pupunta ng lugar ng Batangas kasi siya po yung mag-preach doon ng anniversary. Sabi ko, Lord, ako talaga yung ako talaga ang tatayo sa araw ng linggo. Sabi ko, samahan mo po ako, Panginoon. Sabi ko, at pagalingin mo na po yung ubo ko na hindi ako ubuhin sa araw ng linggo. So, nung kahapon, Fridays, yesterday, Saturday, medyo konti-konti na lang po yung ubo ko. Tapos nung kahapon, nasa main church pa po ako kasi pumasok ako nung Thursday gawa ng marami akong kailangan tapusin sa office yung mga paglalakad ko ng license. So, yesterday, tawag si Pastora Annie ng Commonwealth kay Teacher Joy, sabi niya, Pastor Henry ini-invite mag-talk ng Commonwealth kasi si Pastor Annie magta-talk ng main church. So, sabi ko, Pastor Henry, ikaw talaga yun eh. Sabi ko, tinanggihan mo sa Mateo. Tinawag mo, in-invite ka ng Commonwealth. Hindi rin talaga siya pwede. Tapos, ayun, napunta kay Teacher Joy, yung kasama ka sa office, sabi niya, preacherist tayo bukas. So, ganun po yung nangyari. So, si Pastor Henry natuloy po siya ng Batangas, si Teacher Joy natuloy ng Commonwealth. So, ganun po. So, sa araw na ito, ako talaga ang iyong mga kasama. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Amen. At nagagalang po ang puso ko na tumugon sa sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? So lahat tayo dapat, we are all, ano mga tawag dito? Handa. Handa tayo sa lahat ng bagay. Amen po. Sugod lang tayo ng sugod. Amen. Bawal tumanggi. Pag sinabi ng pastor mo, uy, mag-preach ka naman kapatid. Huwag kang tatanggi, sasabihin mo, ako na naman nakita ni pastora. Huwag mong tatanggihan yun kasi privilege yun. Amen? Amen. Huwag kang maihiya kasi lahat tayo ay hindi ko sinasabi wala tayong hiya. Kapalan natin ang ating mukha. Amen? So, meron na lamang tayong nalalabing minuto. So, ayan, salamat pala sa ating bisita pala. Welcome po kayo sa Lord of the Nations, si Nanay. So, marahil nagtataka po kayo na ang tema po natin sa umagang ito ay
pinamagatan kong dila. Ano ba meron sa dila? Ayan. Tila. Ang topic natin is the proper use of tongue. Power yung ano natin minsan. Minsan may layer. Ayan. Tama yan na. Yan, ganyan din yung layer. Ayan. So, basahin natin sa James 3, 1-12. Inuha ko po ito sa James 3, 1-12. Sabi niya dito, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Verse 3, indeed, we put this in horses' mouths that they obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are so large and they are driven by fierce winds, they are turned by very small rudder whenever the pilot desires. 5. Even so tongue is a little member of the body's great things. See how great forest a little fire kindle. Among the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body, and set on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and creatures of the sea, is tamed and it has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God. Verse 10, out of the same mouths proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs? Does no spring yields both salt water and fresh water? Ayan, naintindihan po natin ang ating binasa. Naiintindihan po ba natin? Sabi niya dito sa Tagalog, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa sa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Amen? Sino ba dito ang hindi nagkakamali? Tayong lahat ay malimit na magkamali. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Yun daw po. Kapag nilagyan ng bokado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. Verse 4, gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakaliit at itinutulak ng malakas na hangin, may ibaling ito sa pamamagitan ng isang pinakamaliit na timon. Alam niyo po yung timon ng barko? Ay, nagmamaneho ng barko. Saan man ibigin ng piloto. Ayan, ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ayan po, parang apoy po yung ating dila. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaan
nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy na ito ay pinag-aapoy ng lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop, lumalakad o gumagapang, o nakatira sa tubig, o ang kanyang supinin ay talagang nasusupin ng tao. Amen? Amen po ba? Ngayon, dadako tayo sa ating pinag-aaralan. Bakit nga ba ito pinamagitan kong dila? Ayan. Ano po ang pagkakaunawa niyo po sa dila? Anong meron sa dila? Anong meron po sa ating dila? Nakakapagsalita. Ano pa? Nakakapagsalita, ginagamit sa pagkain. Nakakamura. Sumusumpa. Ang dila po, pansinin niyo po, minsan, di ba pag nagpapadoktor po kayo, sino po naka-experience dito na nagpa-doktor na, minsan di ba, chine-check po yung dila natin. Minsan dito sa mata, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, yan nga yung dila. Ayan po ba? Naka-experience na ba kayo nun? Diba? Tinitingnan din ng doktor kung ano ba yung meron sa dila mo kasi siguro, kung ano yung lumalabas dun sa dila, kulay siguro ng dila mo, doon malalaman siguro kung ano yung mga sakit mo, gano'n. So, sabi niya dito, bago nga pala ang lahat. Sino na po ang nakabasa ng buong aklat ng Bible? Hindi pa tapos. So, ayan. Nais ko lang ipakilala pala ang sumulat po ng James. Walang iba kundi sa Tagalog, si Santiago. Ayan, si Santiago po yan. Sinulat po ni James po itong James. Santiago. Yan. Who wrote the book of James? No other than James the Epistle. And he also called James the Just. Sino nga ba itong si James? He is the son of Joseph and Mary and a half-brother of Jesus. At yung aklat po na ito, meron lamang po siyang maiksing chapter. Meron lamang po siyang 5 chapter. Maiksi lamang po ito. Kayang-kaya natin tapusin niyang basahin. Ayan? Bakit niya po ito naisulat is to encourage the readers to live life of faith in Jesus Christ. Kasama na po dyan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? And to live consistently with that they had learned from it. He then compare and contrast the difference between worldly and godly wisdom and asks us to turn away from evil and draw close to God. Amen po ba? Yung worldly and yung godly ay yun, isa po sa pinangaral niya para po yung lahat po ng mananampalataya ay alam niyang gamitin yung wisdom na ibinigay ng Panginoon. Amen po. At kasama na po dito yung tinatagal natin na pila. Tang. Tang. Amen. So, introduction. Meron lamang tayong 3 body outline. Sabi niya dito, the proper use of tongue. Number 1, what is tongue? Ayan. Number 1, what is tongue? The tongue is powerful. The tongue is dangerous. Ano pa? The tongue is untamable. Ayan. So, the proper use of tongue. Number 2, why we must control our tongue is to abolish the curses, to stop the fire, and to stop the evil. Ayan po. The proper use of tongue number 3 is we use our tongue properly. Amen. So, dako tayo sa introduction. Ayan, marami pa tayong oras. Ayan. Sabi niya dito, what is tongue? Ayan, the tongue is a muscular organ in the mouth
covered with a moist pink tissue called the mucosa. Yan daw po yung ating dila. Amen po ba? Yan. Malambot ba yung dila natin? Grabe ka bro, ano po itong dila mo bro? So, Haba pa. Nilabas ni bro eh. ayan. So, nag-research po ako according po sa ating researcher. Mas marami daw pong words ang inilalabas ng babae kaysa sa lalaki. Do you agree? Iyan. Birthday. Matik daw, oh. Happy birthday. Nag-research pa ako, sabi nung sa isang babae daw, pag nagsalita yan sa buong hapon, maghapon lang po ito Naku, mag-apon. maghapon na, nakaka 20,000 words siya a day. Konti. Pagpigil na kayo. Pagpigil na. Nakatawasan kahit na pa yun. Wala pa yun. Imagine na lamang kung nasa call center ka, doble pa siguro. Wala pa sa call center eh. no? Tita, wala sa call center eh. Sermon pa lang yun eh. O, kasi sinasabi nila, ang babae daw, dalawa daw sa pipicture. Boss. Bossing. Hindi. Ano po yun? Sadya talagang ang babae ay marami talagang mga sinasabi kaysa sa mga lalaki. Amen. Amen. Agree ba ang mga babae dyan? Sumi ka sa bulo na lang. Naisip ko kung magsalita siya sa everyday ng kanyang buhay, sabi ko, Pastora, kung araw-araw kang paliwanag, may counseling ka, tapos everyday, inaalam ko, halimbawa, nagkakaroon ng problema ganito, so, laging nagtatanong sa'yo, ilang pastor po yung magtatanong sa'yo. So, sabi ko, kung halimbawa 82 pastor yan, lahat sila magtatanong sa'yo, tapos umpisahan mo sa umpisa, magsasalita ka, bla 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 bla. Nakakailang words ka kaya ito eh? Naku, baka siguro 50,000. Diba? I-record mo na lang kaya, tapos play mo na lang. Diba? Hanggang paulit-ulit na lang, tatanungin ka, ganito nangyari, ganyan. Start from the very beginning, ganyan, ulit, ganyan. I-play mo na lang, para pag hindi ka na magdadal. Ganun, nakakarami po siya ng words. And, ayan, nakakarami siya ng words. Nakakarami ng words sa mga babae. Ayan. Kasi nanay ko din nun, nalala ko po nung maliit siya. Talagang araw-araw po yan. Nagtatatalak. Parang si Cardo, no? Ang nalilindi yung tatay ko. Bunga nga ka ng bunga. Kaya pa yung nanay ka na. Hanggang kahit di nagsasalita yung tatay ka, ano pa naman ito? Ano pa naman ito? Ano pa naman ito mga ito? Ba't ang kalat to? Ang dami ng sinabi. Ako si mama yun eh. Dami mo sinabi. Magaling. Tahimik lang yung tatay ka na. So, Ito kay mama, marami sabihin yun. saan nga ba ginagamit ang dila? Sabi si Bino. Ayan, saan nga ba ginagamit ang dila? Pagpupuri sa Diyos. Oh, nadali. Nadali mo. Saan pa ginagamit ang dila? Para umawit at pagpuri. Ayan, merong 5 sa tao, ginagamit natin pang licking, tasting, breathing, swallowing, and speaking. Ayan po, ginagamit natin yan from licking, tasting, breathing, swallowing, and speaking. Ayan, yan po yung 5 pangunahing gamit po ng ating dila. Ayan, so gamitin natin ang ating dila sa makabuluhang bagay. Licking po, ibig sabihin po yung pagdila. Dila. Yan. Sa hayop naman, yan, most common animals like cats, dog, or they use their tongue and clean their body. Hindi lang sa pagkain, nililinis din po nila yung kanilang katawan sa pamamagitan ng
kanilang mga dila. Amen. Not only for swallowing the food, tasting food, breathing, but also they use their tongue in cleaning their body. May mga appropriate pong gamit ang ating mga dila. Gayon din sa mga hayop. Tayo po ba, pag naligo tayo, ginagamit din ba natin ang ating dila para linisin yung ating katawan? Pwede ko man. Uy! Sir. Sa asa na tayo, tsaka sa pusa, ayan. Minsan naman yung iba, yung like frogs, yung dila nila, ginagamit nila para makakuha ng Pagkain. So, hindi naman pwedeng yung frog, gayahin mo din, ano? habang kumukuha ka ng flies, yan, pwedeng umaba yung dila mo, ano yun. Teknik mo. So, may mga appropriate na gamit po ang ating mga dila. Sa atin, pwede natin gamitin yung dila natin, katulad ng sabi ni Nanay, pagpupuri sa Panginoon. Ayan. Ayan po. Pangunahin. Pamanahin. Ayan. So, palakpakan nga natin ang Panginoon. Nakaka-catch ba natin ang ating mga pinag-aaralan? Dahil ito ang katotohanan na magagawa ng dila. Hindi ang mapanirang dila. Amen. Ngunit maaari natin itong mapigilan. Body number 1, what is about tongue? Ano nga ba ang meron sa dila? Because the tongue is powerful. Agree ba kayo? Agree ba kayong powerful yung tongue nyo? Hindi ibig sabihin yung powerful na kumain, ano? Imagine nyo po yung tao. Yung tao na walang dila, paano kaya yan lulunok, ano? Paano kaya siya makapagsasalita kung wala siyang dila, ano? I can't imagine. So, salamat talaga sa Panginoon at binigyan niya tayo ng dila. Amen po ba? Kasi kung wala tayong dila, hindi ko po ma-imagine, ano? Paano kaya tayo makapagsalita? Paano kaya tayo makakapanlasa ng ating mga pagkain? Amen? Paano kaya tayo makakahinga? Minsan dito rin tayo humihinga pagbarado po yung ilong natin, tama? Naka-experience na ba kayo minsan dito kayo humihinga kasi yung dalawa po dito barado? Ayan. So, salamat talaga sa Panginoon at kompleto po yung ibinigay niya sa inyong mga sarili. Amen po ba? Mula sa pinakamaliit na organ hanggang sa pinakamalaking organ mo sa katawan mo ay pasalamatan mo yan sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi niya dito, what is about tongue? Sabi niya dito, the tongue is powerful. Kung nabasa natin, ayon sa sinabi ni James sa chapter 1 verse 5, yan na, bakit sinasabi natin powerful ang tongue? Maliit lang naman siya na bahagi ng ating katawan. Bakit sinabi natin powerful ang tongue? Isa lang naman itong maliit na bahagi ng ating katawan. Small, very small, and it can be a great boast about great things. Amen po? Inihahalin tulad siya sa apoy. Bakit? Just think of how large the forest. Kung minsan yung mga nagkakamping, yung mga umakyat sa bundok, sa forest, yung nagma-mountain climbing, minsan, kung maalala niyo yung nangyari sa nagkaroon ng maliit lang na fire, tapos kumalat siya, ang nawak talaga ng kanyang na apoy. Konting buga lang ng hangin hanggang sa kumalat na. Parang ganun po yung dila natin. Very powerful po yung dila natin. Inihahalin tulad po siya sa apoy ng kagubatan na kung sinindihan, naglalagablab at kakalat. Yun po yung kapangyarihan po ng dila natin. Amen? Ayan, sabi niya dito, kapag nagkasunod-sunod at nagsimula na maliit na apoy at humangin na malakas, tendency niya lalawak at lalawak apoy na nagmumula sa maliit lang na apoy. Ayan, ganun din ang dila ng tao, sabi niya sa verse 6, and the tongue is like a fire.
Yan, it is a world of wrong, occupying its place in our bodies and spreading evil through our whole being. And it set on the fire that the entire course of existence with the fire that comes from the hell itself. Amen. Malaki po at makapangyarihan po yung sinasabi natin. The moment na magsalita ka sa iyong kapwa, the moment na nagbitaw ka ng salita sa iyong kapwa, isipin mo na yung sinasabi mo sa kapwa mo ay hindi nakakasakit sa kanyang damdamin. Amen po ba? The moment na magbitaw ka, yung mga binibitawan mong salita sa kanya ay ikaka-bless ng buhay niya. Amen? At hindi yung ikakapahamak niya. Amen po ba? Amen po. Naalala ko yung isang kwento na sa maalala mo kaya yon. Sabi niya sa anak niya, grabe yung nung nanay niya na gusto niya yung anak niya maging sikat na artista, singer, gano'n. Pero hindi kasi yun yung passion ng anak niya. Pero yung pinipilit niya yun sa anak niya na yun yung gawin niya. Pero ayaw talaga, wala talaga dun yung puso niya, wala talaga dun yung nung heart ng anak niya na yun yung gagawin niya. Tapos sinabi niya, wala kang mararating, hanggang dyan na lang ang marating mo. Sabi niya, wala kang mararating, sabi niya. The moment na yun yung sasabihin mo dun sa anak mo, mas lalo talagang walang mararating yun kasi yun yung sinasabi mo eh. Yun yung binibigkas mo sa kanya eh. So, katulad din nung isang pastor na na sabi niya, ipag-pray mo nga itong anak ko ng tumalino. Ipag-pray mo nga, pastor, itong anak ko para tumalino. Eh, itong pastor na to, nag-speaking tongues siya at yung nagpapa-pray over naman ay hindi ganun talaga na maunawaan niya yung speaking tongues. Sabi niya, eh narinig nung nanay. Sabi ko, pastor, pag-pray nga na ako, hindi ko sinabing bobobo siya. So, yun pa lang, dun sa salita pa lang niya, dapat alam natin yung mga binibitawan natin Kung alam natin na hindi naman yun yung bakit kailangan mo pang mag-speaking tongues? Ang ipag-pray mo lang naman, Lord, dalangin ko na tumalino ang bata ngayon. Ito, hindi mo. Ay, hindi niya unawaan yung yun, di ba? Yung pagkaunawan niya. Talagang natin ang Panginoon. Ayan, so there is power. Meron pong kapangyarihan yung sinasabi mo, yung dila mo. Amen po ba? Yung sinasabi. Yan, yung may mga anak dyan minsan, sa kakulitan, sabi niya, ano ba naman tong anak ko na to? Sabi niya, ano ba naman tong anak ko na to? Ginamitan niya na ng BO-BO niya naman. Talaga magiging ganun siya kasi yun ang lagi mo sinasabi eh. Subukan mo sabihin, ay ang anak ko na to matalino. Ay ang anak ko na to matalino. Meron kasi kapangyarihan yung sinasabi natin. Amen po ba? There is a power. May kapangyarihan yun na bawat sinasabi mo, kailangan yung mga bagay at yung mga salita na yun na dapat niyang is yung kailangan nakakapagbigay siya ng ano ba yung tawag doon? Hindi siya nakakasakit sa damdamin. Amen? Hindi siya nakakasakit sa damdamin ng iba. So that is the power of tongue. Amen. So yan, pag may mga anak kayo makukulit, sabihin nyo, ay, hindi makulit ang anak ko. Ayan. Hindi mo kulit, sakto lang. Kung may mga anak tayong super bait, sabihin mo, napakabait. At babait talaga yan kasi may power nga yung sinasabi mo di ba? Marami si Orp. Ayan, si Brian, balita ko nung bata siya, mabait talaga yan. Amen. Amen. Good
gossips. Yeah. Ayan. So, sabi niyo dito, ayan, masipag. Sabihin mo din kung super sipag ng anak mo sa bahay mo. Sabihin mo, masipag talaga ang anak mo maglinis ng bahay. Masipag talaga ang anak mo magbulas ng pinggan. Ayaw ko na kung hindi pa talaga sisipag yan. Alam ko si Siban. Siba? Alam mo Siba? Ayan, yung mga anak dyan, pag inutusan mo na, wait lang, ma, wait lang, ma, wait lang. Ako. Yung energetic niya si Brian. May energizer. Babay at sisipag sila. Amen? May energizer. So, yung kapangyarihan ng salita na binibitawan natin, may power talaga yan. Kaya kailangan alam mo kung ano yung mga sinasabi mo. Amen? Amen po ba? Amen. Number 2, the tongue is dangerous. Ayan, the tongue is dangerous. Bakit sinabi natin the tongue is dangerous? Sabi niya sa James 3, chapter 3, verse 8 to 9. Basahin natin, James 3, 8 to 9. Sabi niya dito, ngunit walang makakasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Amen. Bakit nga ba the tongue is dangerous? Yan, sabi niya dito, sa verse 8, ngunit walang makasusupil sa dila, ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoong Ama at ito rin ang ginagamit natin ng pag-alimura sa tao na nilalang ng kalarawan ng Diyos. Amen. Bakit natin sinasabi na the tongue is dangerous? Kung maalala niyo po yun sa Genesis, yung sa serpent. Alam niyo po yung kwento nung sa Genesis, yung po sa serpent. Ano po yung nilulong niya kay Eva? Chumismis din si serpent. Diba? Bakit masyadong dangerous at deadly, nakamamatay? Sabi niya doon, huwag kang maniwala doon. Kasi pag kinain mo yan, ang sabi niya, magkakaroon ka na, para ka na rin katulad niya. Amen po ba? Di ba yun yung sinabi niya? Magkakaroon ka ng kaalaman na at kaunawaan at magiging katulad mo siya. Amen. Ano nangyari sa sangkatauhan? It falls to a sin. Amen po ba? Dahil dun sa chismis ng ahas na yon na huwag kang maniwalang mamamatay ka pag kinain mo yan. Maling chismis yun. Amen. Ano ang nangyari? Napahamak ang sanlibutan. Nagkasala ang tao dahil doon. So, kapag may bumulong sa'yo, siguraduhin mo na yung bulong na yon ay hindi chismis lang. Amen? Kung ano ka ng bulong ng whisper lang yan na bulong. Ayan, bumulong si tatay. Siguraduhin mo tayo na binulong mo, Ayan, so, make it sure na hindi po yan, katulad ng serpent. Ayan po, hindi siya katulad ng serpent na ikakapahamak ng sangkatauhan. Amen? Amen po. Amen. Lahat po ng bulong ay may kalakip po yan na ikakasama o ikakabuti. Amen? Kaya, yung mga bulong-bulong lang dyan, huwag mo masyadong, huwag mo masyadong i-entertain ang mga bulong ng kaaway. Amen? Amen? Ang bulong na lang ng Diyos ang pakinggan natin. Amen? Because the tongue is so dangerous. Sabi niya sa Romans 1:28 verse 31, because those people refuse to keep in the mind true knowledge about God, He has given them over the corrupted minds, so that they do things and they should not do. They are filled with all kinds of wickedness, evil, greed, and vice. They are all full of jealousy, murder, fighting, deceit, and malice. They gossip.
Ayan na, si gossip. And speak evil to one another. They are hateful to God, insolent, proud, and boastful. They think more of ways to do evil. They disobey their parents, and they have no conscience. They do not keep their promise, and they show no kindness or pity to others. Amen po ba? Lahat po yan ay napakadelikado, especially po yung gossip. Nakakasira po ng samahan yon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makinig sa gossip. Gossip, chismis. Amen. Yung chismis dito, huwag kang makinig doon. Amen. Ayan po, sabi ni James, saying in respect to this, that this is not some insolent concern, but this world of evil, which emerges for our wrong thinking from our unwillingness to tell the truth to others, to ourselves. It is corrupting influence. It corrupts the whole person. Amen? Amen po ba? Yung nag-gossip ka na, "Uy, Mars, halika, mayroon akong kukwento sa'yo." "Uy, Mare, alam mo ba ang bagong news?" Di ba? Grabe, no? Ang bilis na mag-teleport ngayon ng ang chismis, di ba? Napakabilis. Segundo lang. Kahit nasa ibang planeta ka pa. Kahit nasa ibang panig ka ng mundo, kahit nasa sulok ng pinakasulok ka ng mundo, makakarating doon agad ang iyong chismis, ang gossip. Sama daw sa akin. Sana wala ditong taga-LODN na mahilig mag-gossip. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan! Huwag mo ituro! Alam niyo ba, nakakamatay din yung gossip na yan? Alam niyo ba, na nakakamatay din yan? Kasi, kung ano yung ibinalita mo na hindi naman totoo, maaari magdulot yun ng kapahamakan niya. Sasabihin mo, "Uy, alam mo ba, chismis ko sa'yo, si ganito pala, ganyan siya. Ang galing. Alam mo ba, si ganito, uy, nagkainis mo na yan." Grabe ka, Orb. Grabe ka na mag-chismis. Hindi mo chismis. Naninira ka na. Naninira ka ng kapwa mo dahil sa kanyang-chismis mo. Grabe ka. Sasabihin mo, wala yan, LOTN. Wala! Wala ba dito mga chismosa? Wala na, Orb. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron akong kakilala nga Wala, chismis. Kasama ako ng chismis. Meron po akong mga kaibigan. A group of friends. Hindi niyo po ito siguro kilala, pero kilala ko to. Yung tao na ito, grabe siya talaga na hindi mo alam na parang anghel po siya kung kasama mo. Parang anghel po siya pag kasama mo. Pero kapag nakatalikod ka na, iba na pala yung sinasabi sa'yo. So, iba yung sinasabi niya na, "Uy, si ganito ang sinasabi niya sa'yo." Ganito ang sinasabi niya sa'yo. Nagsasabi siya ganyan. Tapos nilapit naman siya dun sa isang friend. "Uy, alam mo ba si ganito yung sinabi niya. Ganito yung sinabi niya sa'yo." Tapos punta naman siya sa ibang kanya. "Uy, alam mo ba si ganito? Ay, nung nagsama-sama na kami. Ay, hindi kaya ganyan yung sinabi. Hindi kaya ganyan yung sinabi. Ay, hindi rin ganyan yung sinabi." Nagchichismis. Diba? Ang sakit likod ko. Bilang backstab na pala. Yan, napaka-dangerous po na kaibigan yan. Kaya kilalanin niyo po yung mga kaibigan niyo. Amen! Amen. Iwasan natin yung taong ganun. At wala yan dito. Wala yan. Palakpakan natin ng Diyos.
Ayan, dangerous po na kasama yan. Nakakapahamak. Amen po ba? Malabila ang anghel pagkaharap ka, pero kapag talikod ka, sinasaksak ka na pala. Right, Amen tao, po Brian. ba? Amen. So, this restless evil is full of poison. Mapanira. Laso, laso. Amen. Lason siya sa lipunan. Lason siya. Very, very, very dangerous. Sabihin mo, wala yan dito. Lain ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakaka-relate ba tayo? Tawa na tawa si Brian ah. Bakit Brian? Grabe, Brian ah. Tawa Brian ah. What? Ayan. What about tongue? The tongue is powerful. The tongue is dangerous. So, nalaman natin na the tongue is powerful. Nalaman natin na the tongue is dangerous. Ano pa? The tongue is untamable. Ayan. Dugtong ko lang dun sa ano, sabi niya, the serpent come to insulate and denigrate, to spoil, and to pervert. Yun po yung gawain ng serpent. And before person knows where they are, suddenly, when they stick out their tongue before the mirror of God's word, they realize that their tongue is indicating in trouble that is deep-seated and comprehensive and unswallowable and humanly unfixable. Yan po yung ng serpent, yung kamandak niya. Amen? So, the tongue is untamable. Sabi niya sa James 7. Basahin natin sa James 7. Sa Santiago 7, sabi niya, lahat ng uri ng ibon at hayop, lumalakad o gumagapang na nakatira sa tubig ay kanyang supilin at talagang nasusupil nga ng tao. Verse 8, ngunit walang makasusupil sa dila at ito'y napakasama at walang tigil at puno ng kamandag-anak. Sa verse 9 pala, ito'y ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon Ama at ito rin ang ginagamit natin na pag-alimura sa tao na nilalang at kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pag-aalimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig, tabang, at tubig alat? Verse 12, mga kapatid, hindi makakapamunga ang olibo, ang puno ng igos, o ang igos ng puno at ang upas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal na tubig alat. Ayan. So, the tongue is untamable. Nagbabagang dila. Nagbabaga ba yung dila mo dyan? Maraming baga. Untamable, uncontrollable. Untamable yung dila mo, umuusok. Untamable means uncontrollable. Or the tongue is powerful and unruly organ that is difficult to control. Tama ba ako, mga kapatid, na very difficult po na i-control po yung dila natin? Do you believe na ang dila ba natin ay mahirap kontrolin? Our words are fire. Yung mga salita natin ay parang apoy, igniting the entire course of our lives. Amen? With the tongue we praise our Lord God, and with it we curse human beings. We have been made in God likeness. Out of the same mouth came praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Hindi dapat na yung bibig mo ay every Sunday lang.
na mabuti o magpupuri sa Diyos. Pagpasok ko sa simbahan, doon lang, praise the Lord, hallelujah! Magpuri tayo sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! Purihin si Yahweh. Napakabuti ng ating Diyos. Paglabas mo dyan sa pintuan, hallelujah! Sinasabi ng dila mo, puto mo chinta? Oh no! Masarap ang pachinta. Yun lang ba ang ano natin, na paglabas natin dyan, banal tayo sa loob, paglabas mo dyan, ay kung ano-ano na ang pwede mong sabihin. Wow, yun. Meron po ganyan dito. Sabi niya dito, nagpupuri ka lang ba sa loob ng simbahan at panay ang papuri mo sa Diyos? Paglabas mo ng simbahan, panay na ang mura mo. May nagmumura ka dito. Wala na yan. Sabihin sa katabi mo. Wala na. Solid tropa. Oh my God. Sino dito ang hindi marunong magalit? Buti ako, di ako Ay, marunong. hindi marunong magalit. Alam natin, bro. Hindi pa kayo na-experience na hindi pa kayo nagalit? Ako, di practice na ako. Na-experience. Nagalit na ako. Ano ba yung galit? Pag yung alam mong galit na galit ka, ano po kaya yung pwede mong ilabas sa bibig mo? Yung pwede mong mabigkas? Magmumura. Hallelujah. Yung nagagalit na Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, I rebuke. Lahat, naunala ko na nanay. Nagagalit ka. Awit, sayang. Naunala ko na nanay. Ayan. Nagulat. Untamable po yung anong dila. Uncontrollable po yan. Na kapag galit na galit ka, it's better to Seeker. rather to kaysa sa makapagbitaw ka ng masasamang salita. Amen? Amen. Ako, minado ako. Hindi ako ano. Ano po? Ano po yun? Ano na ako pag galit na galit ako. Pastor. Francis. Hindi, eto na wala pa ako sa Panginoon. Isa pa, patapusin ka kasi. Sabi ng kwento nga ng nanay ko nung maliit pa ako, tulog ako pero nakikipag-away ako. Grabe. Kasi sa panaginip ko, inagawan ako ng ice cream. Kailangan pala, di po kayo mga ate ice cream ngayon. Yung ice cream ko, inagaw sa akin. Ice drop. Galit na galit ako at nakikipagbuno ako sa panaginip ko. Diba? Kung ano-anong salita sinabi ko, may kasama pang samunod yun. Kasama namin ko, ano bang ginagawa mo? Ginising ako, ay panaginip lang po ngayon. Diba? Pero totoo yun, nung wala pa ako sa Panginoon, grabe po yung lumalabas sa bibig ko. Hindi ko talaga aakalain na ako yun. hindi lang mura. Diba? Usually, kahit na yung mga ano, meron ka pa rin narinig na PI, diba? It cursed. It cursed, amen. Huwag tayong gano'n na kapag nasa simbahan ka lang, banal yung dila mo. Paglabas mo, kabayo. Amen po! Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So, ayan, pag alam mong galit na galit ka, kailangan mong pigilan yung sarili mo para wala kang masabing masakit sa kapwa mo. Amen po ba? Ini-imagine ko nga kung yung taong galit na galit. Ako, nagagalit din. Nagagalit din ako ngayon, pero hindi na katulad dati. Kumbaga parang meron na siyang control. Though, meron pa rin akong control. Minsan
ng boses, pero yung mga sinasabi ko, wala nang curse. Amen po ba? Kasi kayo mga pilay mo, mga ganyan, di ba? Malimit natin naririnig yan kahit sa kapitbahay namin, ang lulutong pa talaga, gano'n, di ba? Para mga bata naglulutungan, Napakaliliit na bata, mura eh. ay ang lulutong talaga magmura. Di ba? So, pag tayo naman ay Kristiyano na, alam na natin yan na kontrolin. Amen? Amen? Kahit galit ka na at gusto mo na siyang tirisin, kontrolin mo na. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Nakaka-relate ba tayo? Amen. Ayan. So, dadako na tayo sa why we must control our tongue. Ito na. Bakit kailangan natin kontrolin yung ating dila? Yung mga dilang mapanirang dila. Ayan. Why we must control our tongue? Number 1, to abolish the curse. Ayan. Kailangan natin i-abolish ang mga sumpang na bitawan natin. May nasabi ka na bang masakit na salita sa ibang tao? Madali mo ba ang pinagsisihan nito? Naisip mo ba? Naku, bakit ko nga ba nasabi yon? Hindi ko sinasadya. O nakatwiran ka muna. At inisip mo, hindi ko mapigilang sabihin yun eh. Kasi naman ikaw eh. Kasi naman ikaw eh. Na-experience ba natin yun? Saan doon ang na-experience mo? Naka-experience ka na ba na sa kapwa mo ay nakapagbitiw ka ng salita na hindi natanggal o hindi madaling tanggalin dun sa puso niya? Sa ating lahat dito, sino ang may mga na-experience ng may mga nabitiwang kang salita dun sa kapwa mo na yung salita na yun ay nagbigay ng marka o hindi madaling tanggalin dun sa puso niya? Meron ba? Ayan. To abolish the curse. We must control our tongue to abolish that curse. Amen po? Mga kapatid, hindi lang ikaw yung nakaranas o nakaramdam ng ganito. Lahat tayo, even me. Meron din akong experience na kung saan parang sabi ko, Lord, parang nung nabitawan ko na yung salita, dapat ko ba talagang binitawan yun? Parang nagsisi ako. Kasi instead na yung salita sana na, yung salitang bibitawan ko is, saka mo lang siya marirealize nung nabitawan mo na siya. Na hindi pala maganda yung nasabi ko. Na hindi pala tama yung sinabi ko. Na hindi pala dapat na ganun yung sinabi ko. Instead, may mga way pa naman na ibang salita dapat ang ginamit ko. Amen? Amen po ba? Na kahit, eto sabi niya na makaranas at makaramdam ng ganito na lahat tayo may masabi masakit sa ibang tao at sa ating kapwa. Kahit na maliit lang yung dila kasi natin na ito ay very powerful yan. Amen. Tandaan natin na kahit maliit lang yan na bahagi ng katawan mo, very powerful yan. Kaya kailangan natin kontrolin yung dila natin o mga sinasabi natin na alam natin na yung sasabihin natin sa ating kapwa ay hindi magdulot ng ikakasama niya. Meron po akong isang kilalang tao na kung saan very sad kasi nagalit siya dun sa, I think anak niya to. Pinagalitan niya yung anak niya. Tapos, I don't know kung ano yung way nung paggalit niya, na nabalitaan ko na lang na nag-suicide yung anak niya. So, very, very, very sad talaga yun. So, kailangan yung way ng ating pananalita, kailangan piliin natin yung salitang hindi niya ikakaramdam ng
something na katulad nga lang nangyari o na nag-trigger sa kanya kung bakit niya kinitin yung buhay niya, mabait yung batang to, walang ano. Pero bakit ganon? Nagalit lang yung nanay niya, tapos mabalitaan mo na lang, wala na. Diba? Napakasakit po yun. Amen? So, sa ating mga magulang at sa ating mga Kristiyano, piliin natin yung mga salitang hindi magmamark ng tawag dito sa puso niya na hindi mawawala yun at masakit sa kanya yun, katulad ng mga pagka-curse. Kailangan natin iwasan yan kasi bilang Kristiyano, lahat po ng ating sinasabi may power yan. May power yan. Kahit anong sabihin mo, may power talaga yan. Yung sinasabi natin, may kapangyarihan talaga yan. At lalo na pag Kristiyano ka na. Kaya kailangan alamin mo yung mga choice of words mo na bibitawan mo kasi para hindi ka magkasala sa Diyos at hindi ka rin makapanakit ng damdamin ng iba. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, we must control our tongue to abolish that curse. So, malungkot yun. Nangyari nun na gano'n sa isang iklap. Napagsabihan mo lang ng siguro, nagdamdam talaga ng husto at hindi niya kinaya yung word na yun. Naisip niya yun sa buhay niya. So, why we must control our tongue to stop the fire. Amen? To stop that fire. Kung alam mong yung maliit lang na apoy na yun, patayin mo na agad. Huwag mo nang hayaan, kumalat pa ng kumalat ng todo. Amen? Kung nakapag-chismis ka ng mali at mali naman talaga, supilin mo na agad yon. Amen? Kung nakapagbitaw ka ng maling balita na hindi naman totoo, supilin mo na agad yon. Huwag mong hayaan kumalat pa kasi yung taong ichinismis mo, kawawa naman. Amen? Kawawa naman yung taong ichinismis mo. Ichismis mo kung tama, pero pag mali, ano yung ichismis? Ang mga marites. Ayan, to stop the fire, fire can be constructive or destructive. Katulad ng sinabi ko kanina, it can be constructive or destructive. Kung constructive, yung may mga chismis na mali, may mga chismis na tama, di ba? Ayan. So, a tongue out of control can tear down self-worth, destroy relationship, tama ba? And other execution of evil plans. Lahat kasi yan evil evil plans yan. Amen? Like a grass fire touched by sudden breeze, our words can take off spreading far and wide in ways we never imagine. Yan po yung sinabi ko kanina na kahit nandito ka ngayon sa San Mateo, sa isang segundo lang, nandun na yung balita sa sa ibang bansa. Amen. Ganyan po kabilis kumalat ang balita. Amen. Why we must control our tongue to stop the evil. Ayan, the evil. Yung tongue natin yan. The evil tongue is lying tongue. Nagsisinungaling. To stop the evil tongue is slanderous tongue. Ayan. The evil tongue is hasty and angry tongue. Ayan, may angry tongue na. The evil tongue is a flattering tongue. Ayan. If there be so much evil in our tongue, what is the heart? Ayan. Kung full of lying yung tongue mo, punong-puno ka rin na kasinungalingan. Amen. Kung yung tongue mo ay slanderous, ayan. Kung ang tongue mo rin ay hasty and angry, yan, lahat yan ay evil tongue. So we must control the evil tongue. Amen. Sabihin mo, walang evil tongue dito. Walang evil tongue dito. Lahat ng tongue dito ay Lahat ng tongue dito ay mabubuting tongue. mabuting tongue. Mabubuti. Yan. Tanging mabubuti lamang. Yan. Para kay Lord lang. Ang bilis ng oras. Bilis-bilisan ko na. Sabi niya sa Psalm 5:9, what my enemies can say never be trusted. The only one to destroy, their words are flattering and smooth, but full of deadly deceit. Deceitful. Amen? How are we going to control it as a Christian?
Ayan. As a Christian, how we are going to control the fruit of the Holy Spirit includes self-control. Alam, sabi niya sa Galatians 5:22-23. Kabisado ba natin? Sabi na ni Brian. Galatians 5:22-23. Basahin ko lang. Meron pa tayong oras. Ayan. Galatians 5. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ayan, yan po yung bunga ng pag-ibig at kasama na doon yung self-control. Amen. 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 Ayan, so, the proper use of tongue number 3 is how to use our tongue properly. How to use our tongue properly. Ano ba dapat natin gawin para magamit natin ang ating tongue properly? Letter A, be a perfect man. Amen. In Exodus 23 verse 1, you should not spread the false report. You should not join hands with a wicked man to be a malicious witness. Example po mga kapatid, kung nasa korte ka po at ikaw ay tetestigo sa isang pangyayari na sabihin na natin na yung hinuhusgahan o yung, ano tawag doon? Pinaparatangan. O yung naparatangan, i-witness mo ngayon. Kung false yung witness mo, anong mangyayari dun sa naparatangan? Makukulong, di ba? Maawa yun. Sigurado. So, mahahatulan pa siya ng panghabang buhay na Maawa talaga. pagkabilanggo. Buhay na pag-ulam ng munggo. Habang buhay daw na pag-ulam ng mundo. So yan, how to use our tongue properly. Kung ikaw ay, katulad nga ng sinabi natin, kung ikaw ay nagwi-witness, kailangan yung katotohanan lamang po ang iyong sasabihin. Wala kang idadagdag at wala ka ring ibabawas. Amen. Amen. Be a perfect man. So sabi niya dito, how to use our tongue properly, how to be perfect. You cannot do it by your own self. Rather, you need the guidance of the Lord and His Holy Spirit. Ayan, kailangan natin ng guidance ng Lord. Kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit. Amen? In Galatians 2:20, sabi niya, or they dominate our speech, our flesh does not have the power to tame our tongue. Only the Holy Spirit can. So yan, hindi po natin kaya yon sa sarili natin nangan. Pero makakaya natin yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? We can ask the Lord to make us more conscious of the words we speak and quickly repent if any comment that dishonors Him. Amen? In Psalm 143 verse 3, Lord, place my guard at my mouth, a sentry at the door of my lips. Verse 4, keep me from wanting to do wrong and from joining evil people in their wickedness. May I never take part in their feast. Ayan. So, how to be a perfect yun? Hindi po natin kaya yun sa sarili natin, but you can do it and we can do it by the guidance of the Holy Spirit and the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. How we use our tongue properly. Be a perfect man. How to be a perfect. And letter C, we need Christ. Is Christ is in us, in a new creation, behold, the old has gone and the new has come. Kung dati ay pala mura ka, kapatid, ngayon hindi na. Amen. Amen. Kung dati ay masyadong matalas ang dila mo, ngayon ay hindi na. Amen. Amen. Lahat ba tayo ay ganon? Amen. Amen. Kung dati ay lagi mong sinasabing kuto, kuto. Auto. Ngayon ay parang kapag narinig mo yung word na yun,
Parang ayaw mo na siyang pakinggan. Tama? Tama? If we are in Christ, the old has gone and the new has come. Amen? Bago ka na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. 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 Kung dati ay ubod ka ng cheese, mosa. Ngayon, nagbago ka na. Amen, sabi mo sa katabi mo, nagbago ka na. Bago ka na. Brian, nagbago ka na, Brian. Kung dati ay napakakapal ng... Kung dati Hindi ako natawa. napakakapal na ng labi mo sa chismis mo, ngayon, nagpis na. Bago ka. Kaya sabihin mo, nagbago ka na. Nagbago ka na. Brian, nagbago na, Brian. Gamitin natin ng ating dila sa tamang paraan. Amen. Sa pamamagitan ng ano? Pagpupuri sa Panginoon. Amen. 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 Amen ba? Mas magandang gamitin lang natin ang ating dila para mag-release ng blessing sa ating kapwa. Amen. Mas mabuting gamitin mo yung dila mo para mag-release ka ng pagpapala sa iyong kapwa. Amen. Hindi yung sasabihin mo, ay naku, wala talaga yung kumare ko na yan at kumpare ko na yan. Wala na yan. Nagbago ka na. Amen. Nagbago na kayo. Ayan, gamitin lang natin ang ating dila sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsamba sa ating Panginoon, na maging blessing ang dila mo at kapakipakinabang sa Panginoon. Amen. Amen. Kapakipakinabang at may kabuluhan lahat ng sinasabi ng dila mo. Amen. Amen. Mag-release ka ng pagpapala, mag-release ka ng blessing, at hindi mga curse ang i-release mo. Amen. Amen. Huwag mo may curse yung katabi mo o yung kasisteran mo o yung kabraderan mo. Amen. 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 Huwag natin i-curse yun kasi may power yun pag nag-curse ka. Amen. Amen. Ang tangi lang dapat lalabas sa bibig mo ay lahat ng papuri para sa Panginoon. Amen. Siya ang nagbigay ng dila mo, kaya naman yung dila mo ay kailangan mong ibalik ang papuri sa Kanya. Amen. Amen. Huwag mong hayaan na tanggalin ng Lord ang dila mo. Amen. 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 Mahirap yan. Hindi na makasalita. Pasalamat ka kasi yung dila mo normal. Amen. Amen po. Amen. Amen. Ayan, so wag mong hayaan na walang pakinabang ang dila mo na nilikha yan ng Panginoon para gamitin mo sa makabuluhang bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. We can start every day in prayer. Amen. Lahat dapat ng dila mo, laging araw-araw bugang bibig ay papuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Like David prayed in Psalm 19:14, says the Lord, let the word of my mouth and my meditation and my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and redeemer. Amen. Amen po ba? Araw-araw yan dapat ang lalabas sa bibig mo. Amen. Because may kasabihan na out of the abundance of the heart, mouth speaks. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakarelate po tayo sa ating topic. Amen. 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 So, ano po yung tinapik ko? Ay, may answer pala. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa pag-ibig mo, Panginoon. And Father God, this morning, Lord, kailangan mo, Panginoon, na ang bawat mga salita na nasambit namin sa aming mga kapwa, O God, na hindi man ito nakalugod sa iyo, Panginoon, Lord. Hinihingi namin ang tawad, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng mga sinalita namin hindi
tanghali po pa lang po. Tayo po lahat ay mananalangin po tayo sa ating po mga kaloob sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay pumupo. Hallelujah, Lord Jesus. We exalt your name, O Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa mensahe na iyong pinarating, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na tulungan niyo kami, Panginoon, Lord, ng mga pamuhay ng aming mga kaibigan, ng mga tila, Panginoon, ay puro, Panginoon, O Lord God, na ang iyong mga, Lord, mga encouragement, Panginoon, ilalabas, Panginoon. Help us, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng self-control, Panginoon, sa aming mga dila, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, O Diyos, na lagi mo kaming iparemind, Panginoon, O Diyos, na ang aming mga dila, Panginoon, ay makakapagsabi, Panginoon, makakapag-speak, Panginoon, ng blessing sa aming mga kapwa. Maging, Lord, na mga papuri, Panginoon, ang lalabas dito, Panginoon, at sa lahat, Lord. Help us, Lord, na makapag-witness sa pamamagitan ng aming mga dila, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord. At hayaan mo, Diyos, sa bawat araw, Panginoon, O Diyos, ikaw po ang aming mapaputihan, Panginoon. Sa kabila, Lord, ng aming mga ginagawa, Panginoon, whether we eat or we drink, Panginoon, we do this for your glory, O God. Help us, Lord, God, to remember you always, Panginoon, O Diyos. Lord, God, sa tanghaling ito, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, Lord, na pagpalain niyo, Panginoon, ang buhay ni Sister Stella, Panginoon. We speak for blessing, Panginoon, good health, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na magamit mo po siya, Lord, effectively, Lord, sa ministry mo, Panginoon. And Lord, God, dalangin po namin si Pastor Francis, Lord, na nasa Panginoon, Panginoon. Lord, pagpalain niyo, bigyan din siya ng kalakasan, Panginoon. Lord, bless their marriage, Panginoon, and all areas of their life, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang buhay, Lord, na nagpo-full time para sa ministry mo, Panginoon, O Diyos. Lord, salamat sa kanila, Panginoon. Lord, na dedication, Panginoon, sa ministry mo, Panginoon, O Lord. Ang dalangin mo, Panginoon, O Diyos, na sa kanilang mga buhay, na paglilingkod, O Diyos, hanggang sa dulo, Panginoon, O Lord God, ay makakamtan mo nila, Lord, in Christ, Panginoon, na naghihintay para sa kanila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging malakas, Panginoon, Lord, sa kanilang pananampalataya. Ano man, Panginoon, ang dumarating sa kanila, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, patuloy sila, magpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. At Lord, God, salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, tinatas po namin sa inyo ang lahat ng mga kahilingan ng iyong mga anak, ng mga prayer request, Panginoon. Nakasulat man dito sa papel na ito, Panginoon. At maging sa kanilang mga puso, nasa kanilang mga kaisipan, Lord, ang kanilang mga panalangin, Lord, dalangin po namin. Mabutin niyo po, Panginoon, ang bawat panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ito man, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, Lord, magpo-provide ka, Panginoon. Ito man, Lord God, sa kagalingan, Lord God, I pray for healing, Panginoon, sa bawat isa na may karamdaman, Panginoon. Maging sa bawat family members, Panginoon, we pray, Lord God, for healing, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, Lord. Salamat, Panginoon. Maging sa financial, Panginoon, Lord God, pagkakuyo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, Lord, sa lahat na mga babayarin, Panginoon, Lord, ikaw ang magpo-provide na matutugunan ang lahat ng mga pambayad sa bills, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ito, Panginoon, Lord God, ay tugunan mo, Panginoon, at upang sumapat, Panginoon, ang lahat, Panginoon, Lord God, ng mga panggastos namin, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, Lord God, you are our great provider, Panginoon, Lord. Ang lahat, Panginoon, ay kaya mo i-supply according to your riches in Christ, Lord God.
sige, ano naman sabi ni Glenn? Sabi ni Glenn. Bro! Ano ba yung mga praise natin? Kabawa sa atin ka ba? True. Oh, bro! I can do anything. I'm popular. Bro! Nothing everybody but Ano mo yan sa loob? Ano mo yan sa loob? Ay, Kulit muna naman ha. Tumigil ka eh. oh, Brian! Ano yung sabi mo? Ah, si Mami, kinukuha na si Mami. Silence of dawn, I feel your presence, Lord. Oh, every ray of sun that rises reflects your immense love. Oh, with a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light, I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our guide, light, and peace. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord, Jesus our guide, light and peace.